akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang tamang oras, mga tugang, eksakto ng 7:39 ng pagkaaga. At ang oras na yan, mga kabig, hatod sa to ka Lear Realty Development Corporation, asin man po ka Deka Asraya Residences, mga kabalat. Ini po soon to open, makukuha digdi sa Barangay Balatas, Naga City, and haradyon po ini digdi sa Basilica Church. Ano po, haradyon po siya sa BBS. Abangan po nindo ang iba pang mga details kayo, mga kabalat. Tayo ni ang pinaka primero digdi po sa Bicol Region. Ini po 3-story, 5 bedrooms, 4 ang toilet sa kabat, 2 po ang car parking. Tamang-tama po ini sa inyong mga pamilya, mga tugang, mga dabarkads. Kaya si mga nagpaplano dyan, magbakal in house and lot, na mapaharungon yan na 2025, nako, magbisita na po kamo dyan sa Deka Office, Panganiban Drive, Naga City. Ano po, ining Deka Asraya Residences. Bawal ang duwag. Bawal ang takot. Bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Paklo at ang Bad Boy sa Radyo, Benji Rivera, sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Barahay na aga, mga tugang, aldaw po kita kunyan nin Biyernes, petsa 14 kan bulan na Pebrero taong 2024, araw ng mga puso. Ano? Luway-luwayon talang pag-pronounce ng mga puso, partner, tabaka ba ibang mataramta. Happy Valentine's Day! Si mga Mr. Jan, naka, dahil hindi walang pag-greet din amay sa mga wifey. Gulping gulping na nakakaluwas din mga apat na aldaw ta nagka-black eye, ta na nag-greet Happy Valentine's Day. Kaya si mga Dabarkads, alam na this. Happy Valentine's Day. Ha? Chocolate. Si mga mahiling pa magpadarang roses, partner, bahala na ka mo. Depende sa inyong trip. Ano, kaya ako kasubago, okay na eh. Amay na amay. Naghihintay ng pansin. Ako amay na amay. Yan talaga, ay nako, kung kay po nindong mga tamang diskarte as Tito Benji. Alo, amay na amay ka dapat. Pag mata ni wifey mo, yaon na. Gcash? Baka baligaw ka pa magbakal burak ni Dribat. Ay, sigurado din doon na tamang pangaral. Nangyari na yan sa ko. Nangyari na yan. Iba ang pangaral na nako, sarabay-sabay. Okay, good morning, buenos dias, mga Dabarkads. Mag-iribalang kita ko dyan na weekend, ganyan pong Friday, 14 February, araw ng mga puso. Kaya good morning sa mga Dabarkads na ha, si mga romantiko, Mr. Romantiko kapatid. Hello, good morning. Si mga kababayan ta, si mga kabanat na dyan,
sa utrong ko ha, ready din do ha, alsa indo pong mga pocket calendar at araat siyan po partner, Friday ko dyan. Kakaulay ta po si Congressman El Rey, araat siyan lang partner. Sisimbagol po ni Congressman El Rey ang mga issue, ang mga paparadaraklag sa iyang mga propaganda. Sisimbagol po yan aratsan ni 2nd District Congressman El Rey Villafuerte. Ano po, standby lang kamo. Aratsan din po mga kabalat. Marapol kitang 10 mga masiswerte manggagalang Android phone. Hinahin mo pati plato. Kaya si mga kababalat na dyan, mga kabalat dyan, na standby lang, tara at siyan po, nagpipili na si Boss Ayi, nagpipili si Boss Ayi kan na bubunuton taon yan na aldaw, kunyan pong Friday. Pero, pabutan ko, ikasugba, speaking of mga survey na yan, partner, ha? Speaking of mga survey na yan, si mga issue sa survey, talagang gusto nitong legit na survey, bakong kinabalang na survey na yan, bakong kinabalang, dawa nga ni survey ninda, daog pasinda, daog si mga kandidato ninda, kaya tig-delete na po, tig-delete na po si mga post ninda. Anong nangyayari ko dyan sa kinabang Anong nangyayari ko yung partner Junil? Survey din daog sindangon niya, pighilig ko, tig-delete na. Ako talagang mga buang ining mga tarang. Survey din daog sindangon niya, kada daog sinda, tig-delete. Mga bisit. Dapat pigkag lang din doon. Sobra naman. Pero anyway, mga kabalat, at salita, kukuha ta pong reaksyon kaya si Congressman El Rey. At ngunyan po mga tugang, paabutan ta po din congrats. Congrats ang sa tuya pong 2nd District Congressman El Rey Villafuerte, na kandidato po bilang gobernador ng probinsya. Tadig di po sa nagluwas na survey Boses ng Bayan, Congressman Villafuerte set for gubernatorial comeback. Wow, yan po ang sabi ng Boses ng Bayan. Ini po RPMD Foundation Inc. Ini pong RPMD Foundation Inc. Ini po mga sa Congress, si mga nagigibo pong mga news sa Senate, sa Congress, sa gobyerno, sinda po ang mga behind kanipong mga news items, dikit na komentary sa mga opisyales. Ini pong RPMD Foundation Inc. Bako po ining local, mga tugang, kundi ini po tig-feature ninda ang mga top performing congressmen. Tanda po nito, na-feature din na si Joey Salceda, nagtalikod na sa Kilaban si Congressman Edsel Lagman, na-feature din na sa saida pong news, sa saida pong mga magagayon na bareta. Guwaman nga po silang mga dikit na komentary sa saida pong magazine. Kaya ini pong RPMD Foundation Inc., RPMD, ini po nationwide po ini. Saro po ining programa sa bilog na nasyon na masusing sinusuri ang pangpolitikang tanawin para sa 2025 pambansa o national and local election, mga tugang. Sa saida pong independent and non-commissioned political survey, digdi po sa Camarines Sur, ang mga result. Ang resulta, malinaw mga tugang, digdi po sa saida pong sinasabing pampolitikang direksyon kalalawigan, na inaasam-asam po ang gubernatorial race, mga kabanat, na gulpi pong nag-aharalat kani,
sigun po sa pinakahuring survey, si incumbent Congressman Elry Villapuerte ang nagluwas bilang igwang pinakadakulang boto na nakuha, na aabutin po sa 80% na suporta hali po sa mga botante na interview po kan RPMD. Ano po? Hindi po sigurado dahil po inibabasahon duman ni Kabalang at disadvantage po ni sa sayang kandidato. Pero ano man magiging lubot iyo po din katotohanan. Ang RPMD, ang Pulse Asia, ang po kan Okta Research ba yun? Saro po ini sa mga halangkaw sa inda pong kredibilidad para sa mga arog kay din survey. Never mong rarauton ang pinagpundar, dahil mo rarauton ang sa imong pangaran, ang prestigiyoso mong pangaran na magibukang kinabalang na survey. Pero si Kabalang, given na yan. Given, kaya po Kabalang. Uya po sa nakuha pong result kan Boses ng Bayan, RPMD Foundation Inc., survey ninda digdi sa Camarines Sur, nakakuha po din 80% na suporta hali po sa mga botante. Si Bong Rodriguez, 10%. And ang natatada pong 10% na respondent, day pa po nakapagpasya. Yan po ang kan RPMD Boses ng Bayan. Ang survey po mga tugang, ginibo po sa pamamagitan direktang pag-interview, direktang kinaulay, bako po sa internet, bako po sa mga Google app na yan na voting survey, kundi ang sabi po digdikan na RPMD, ginibo po ang survey sa pamamagitan ng direktang harapan sa pakikipagpanayam sa 1,800 respondents na pinili sa pamamagitan ng random sampling. Nagtaw po sila din tanong, naghapot po sila kung gaganapin ang halalan ngayon, sino ang ibuboto mo bilang susunod na gobernador ng Camarines Sur. Mga tugang, sabi digdik kang RPMD, sa margin of error na positive 2%, ang altas ng kumpiyansa na 95% ang mga naaraman nila na nagtataw po din na overwhelming na alsaid na pong nakuang boto, alsaid na pong nakuang resulta, iyo po ining boto kay Congressman Elry Villapuerte. Yan. Binabasa ko lang po mga kabalat bako po inidigdi sa Kamsur, ini po RPMD Boses ng Bayan. Sinda po mga tugang before election, dahil pa survey na sinda po ang naghihiling kung sisay ang mga top performing congressmen, sisay po ang top performing sa Senate, ano po ang status kan sa tuyang presidente sa masa. Iyo po ini ang gibo kanipong RPMD Boses ng Bayan. Ano po? Balikan ta. Sigun po kay Dr. Paul Martinez, Global Affairs Analyst and Executive Director po kan RPMD, ang pamumuno ni Congressman Elry Villapuerte ay isang patunay na kanyang malalim na impluensya at pamana sa lalawigan. Bilang dating gobernador ng kanyang po congressman, malawak na kinikilala si Congressman Villapuerte para sa kanyang estilo sa pamamahala at mga hakbang sa pag-unlad na ginagawa na siyang mas pinili
ng mga botante na naghahanap po ng pagpapatuloy ng pamumuno. Yan, no? Matindi Hindi yan sinabi po ni Dr. Paul Martinez. Doktor po hindi ano siya? Siya po ang Global Affairs Analyst. Bako po siyang kabalang. Bako siyang kabalang. Saan ka mo matubod? Sa doktor na analyst o sa sarong kabalang na announcer? Ini po, PhD. Tama. Kaya, sabi niya po, digdi bagayo ng bagaw, ang kanyang malawak na karanasan bilang pinuno ng probinsya, kasamang matagal ng pampolitikang presensya ng pamilya Villafuerte, ay nagpapatibay sa kanyang posisyon. Ayan. Sabi pa digdi, binigyan diin pa niya na ang mga resulta ay sumasailalim sa tunay na sentimiento ng mga botante sa lalawigan. Kayi, doktor kayi, bistado ka, hali-hali mo ng pinuprotehiran sa imong pangaral, mag-ibo kang kinabalang na result sa survey. Sabi kay sa English, I don't think so. I don't think so. Yan. Binigyan diin pa ni doktor naliligaw na pati ko kan Dr. Paul Martinez, na ini pong sentimiento ng mga botante sa lalawigan na binibigyan diin ang kredibilidad at kahalagahan ng survey sa pagkuha ng pulso ng mga botante. Yan. English pa kaya mga English pa. Ang Villafuerte brand of governance ay nananatiling dominanteng persa ng Camarines Sur. At sa kasalukuyan, ang gobernador po na si Gov. Luigi Villafuerte, aki po ni Kong El Rey, napapanatili dito ang kapansing-pansing rating sa pagganap dito na si Congressman El Rey ay nakakuha ng mataas na marka ng kasiyahan sa trabaho. Pag sinabi po kasiyahan sa trabaho, medyo happy. Medyo mga tao ugma ang mga tao sa pamumuno akan mga Villafuerte digdi sa Camarines Sur. Bako po ako nagsabi kani. Bako po ang nagsabi kani mga taga-Naga. Bako po ang nagsabi kani mga taga-Kamsur. Kundi ang nagsabi po kani, ini pong 1,800 na nasurvey po kan RPMD digdi po sa probinsya. 1,800 respondent. And ang nagsasabi na po kani, ini pong RPMD, Boses ng Bayan. RPMD Inc. O yan. At ipapublish na ini partner. Yan na po ini sa Facebook ni Congressman El Rey. Kadako na po kaning nag-post, nag-share, gulpi na po kaning nag-post, nag-share, ini pong result kang RPMD Inc. Ayon po kay Dr. Paul Martinez, ini pong resulta na pigpaluwas po kang RPMD, ini po 1,800 na respondents, ang 10 undecided, and ang nakuha lang pong 10% ni Bong Rodriguez. Mga tugang, sabi digdi, ang Boses ng Bayan Camarines Sur Survey, ginibo po poon kan Pebrero 5. February 5. February 5, ganyan lang February 5 hanggang February 10. Ganyan lang po. Hanggang February 10, 2025. Na nag-aalok ng mahalagang pananaw sa klima ng politika ng lalawigan habang tumitindi po ang ralaban ko dyan sa gubernatorial race. Dahil matatag ang mga Villafuerte, iminubungkahay ng datos na nasa tamang landas si El Rey Villafuerte upang makabalik sa pagkagobernador
at ipagpatuloy ang matagal lang impluensya ng pamilyang Villafuerte sa Camarines Sur. Wow! Bako po si Benji Rivera nagtarab kaniya, kabalang! Oy, kabalang! Boy sunog, bako ako nagtarab kaniya, basahon mo, intindihon mo kabalang, ining post ni Congressman Ilray, post po kang RPMD Inc. Basahon mo kabalang, bako ang Benji Rivera nagtarab kani, ang nagtatarab po kani ang RPMD Inc. Boses ng Bayan Survey. Si Benji Rivera, Radyo Banabana. Ano na naman daw masasabi ka ni Kabalang? Ano na ni? Makontra ka, kasamantalang yan survey nindo, dinilit na nindo, ngunyan pa RPMD, makontra ay kung bako ka talagang tunto ka, Kabalang. At bago ang naista Ang sabi ba ni Kabalang sa iya pong postman sa iyang asintado, may si Congressman Ilray ang lamang sa survey kang RPMD. Naghihintay ng Yan nga ang survey nito lamang na day kapakumbinsido kung bako ka talagang tungaw. Si Benji Rivera, Radyo Banabana. Nako naman, ay pabihira. Ano ba yung, isabay na po Tara Chan, na malik po kita sa satuyang mga sister station. Tabako kaulay ta po si Congressman Ilray. Isabay lang mga kabalat. At masisimbangon po sisimbangon ni Congressman Ilray ang wala tuong mga pakaraot sa iyang munyan sa social media. Ano po, nakikirain na si mga politiko, si mga kandidato na mayo man nga ling nagkagrinibo, kundi gamiton ini pong ano nga po digdi ining sarong estudyante dyan sa CSPC na sa totoo ngali mayo man na bully, palawas lamang din ng bully, kaya iyo po yan ang sa indang taktika na makuha po ng simpatsya sa publiko, mahagad po sila din na simpatsya sa publiko, pero sa totoo po kani mga kabalat, hilingon din do magsurulot ng itom. Magsurulot kitang itom para kundi na huntang pagbubuli. Congressman Ilray sa satong pag-iriba digdi sa CSPC. 14,000 na estudyante sa CSPC ang nagsulot itong 14. at bago ang Ang duwa dahil pa naka-enroll. Mga bisit. Magsurulot po kitang black para ipakita ta pa ang Black Wednesday para kung dinaunta po mga estudyante ang pangbubulikan sa tong kaibalan. Kato, 14,000 partner, 14,000 na estudyante sa CSPC. 14,000 14,000 ang nagsulot ng itom. 14 ang duwa dahil pa naka-enroll. Digdi man sa Naga City, sabi man po ni si Palaya. Sabi niya padaguson. Sabi man ni Lini palayason. Hindi baga si Saydinel, anong pangarap ka ni? Ito bagang Ining pinsan ni Alice Go. Ni Guwaping. Ining pinsan ni Guwaping sa City Hall na si Suwapang. Dahil po rin aram si Guwaping si Pogo. May pinsan sa City Hall. Ang pangaran si Suwapang. Ang sabi ni Suwapang, mag-itom tayong t-shirt mga tugang. Pailig na suporta. Sa 20 imbitaran may puti ng t-shirt. Garo nunoy magtuto sa gilid may naka-pink Lini. Dahil mo na rin sa Suwapang si litrato nindo.
Nangapunan ka mag-itom na t-shirt. Sa litrato may nakapuruti. May nakapink. Ay, labayan. Okay, kung ano tala po mga tugang ang KM Partido, nasa line na po si Congressman El Rey. Go ahead, partner. Okay. Okay lang yan kung itatao mo talaga tapos igwa kang pambakal, may extra Ano ba yun ka. kasi? Ang tatawanan mo, ago mo na. Pero kung jowa mo pa sa naman, may musyo. Bawasan lang kape, partner. Bawasan lang kape. Kung ano, pagyaw na si Kong El Rey, pagyaw na partner si Kong El Rey, monitorin mo, partner. Okay, at sa lang, kung ano ta po yan linya kan na KM Partido, wait lang, partner. Ano to? Wawali, pagpaparapanervous mo si parang Stephen. Di ba sabi ba Junel, bisado mo si pinsan ni Alice Go sa City Hall, si Suwapang. Irak man daw ko din, nagpaparakurahaw, padaguson. Pero sabi ni Lady, palayason. Magsuulot po kitang itong ipainig tang suportata sa CSPC. Sa 20 nagpalitrato, 4 nang nakaputi, sa likod magtuto. Si Saro na sa gilid nakapink. Nakakaloka. Bako ka talagang ugang. Valentine's. Tarant. Solot po kitang itom. Suporta. Nagparapangarapudan. Dapat tinarawan na din ng t-shirt na mga itom kung bako talaga kung mga tungaw. Yan ang sinasabi ko. Nagpaparapangarapudan ka mo. Hula din. Susunod doon ay tarant. Si Pigtaw ni BBM. Dapat nagbakal ka ng t-shirt na ito. Ano ngayon nakaputi itong duwang ito? Sa likod pati ngayon, doon ay magtuto. Hindi na rin sa ni Mayor. Ayan. Tapos naman sa gilid, partner, may nagpanitrato, nakapink. Ay, nako. Black Wednesday, ha? Comedy din si Suwa. Ay, Suwa. Ay, nako. So, aratsan po ha. Stand by lang mga Dabarkads na ma-interview ta. Sisimbago ni Congressman ang wala toong mga balat sa iyang mga fake news. Ano po? Yan na po ha. Boses ng Bayan. Sabi po din sa Boses ng Bayan, RPMD. Boses ng Bayan, Congressman Villafuerte. Set for gubernatorial comeback. Wow. Ini po, RPMD Foundation Inc. Mga Dabarkads ha. Bako po ining bako ining Kamsur, bako ining Bicol, kundi ini po, yaon po ining Dumansal Nasyonal. Ano po? Sinda ang mga hihiling kung ang sarong congressman nagpe-perform. Si Congressman Hori Bata, number 1 dyan sa side na pong survey. Congressman Hori. Congressman, good morning. Si Sepa Joey Salceda, Edsel Lagman, Migs Villafuerte. Ayun po baga. Kaya imposible man sa survey kang Congress na dahil man nga libistado si Bungbagas. Alakan man ikang iboto kang congressman kung bako ka talagang tuntun. Ano ba yan? Walang yayari ko dyan sa to, partner. Standby lang ha, mga Dabarkads. Sa hinahalap na lang po ang apod ni Congressman ha. Standby. Good morning, Kabenji. Permi po ako nagdadangog sa imo. Mas maray kayan dahil na intindyon si Kabalang sa Kabung Rodriguez. Nagsisikat sa nasinda. Dahil sa imo, nadadangog ko ang pangaran na yan sa imo.
Di man yung bistado. Di man po yun magalaki kong El Rey. Di man po kasi maiwasan na data mapangaralan si Bong Sunog. Inot nabisto si Bong Rodriguez kan. Nabisto ba ka si Bong Rodriguez partner kan? Junil, irig kang CIDG itong bodega niya dyan sa Concepcion. O, dyan nabisto si Bong Rodriguez. Di ba? Sa totoo lang po mga kabalat, nabisto si Bong Rodriguez dahil po dumal sa bagas sa DSWD Food Packs. Diyan po nabisto talaga si Boy Sunog. Apod na nga rin sa iya, Boy Kahon. Ay nako, paano man yan manggana? Ultimong survey ninda, kinalburo, kinabalang. Paano ba niya manggana? Nagburuto sa iyo, mga troll. Ano partner, wala pa? Ano ba yan? Halimbawa, dyan sa San Fernando, hindi, survey din dyan sa San Fernando, hindi po, talaga, para di po yung sa katotohanan, hindi po, naipigsara si mga survey, si mga nagbali po sa survey dyan sa San Fernando, mga kabanat. Hindi po, latest ini ha. Nag-survey po dyan. Sarong NGO sa San Fernando. Bayong bahid politika. Magtinwal o maggrupo sa iba. Bayo po siyang, bayo pong political affiliation. Hindi pong nagpa-survey dyan sa San Fernando. Pero ang nagluwas po, halangkawon po ang nakua sa tuyang kandidato bilang alkalde po dyan sa San Fernando si Tindalabar. Ilungon mo yan ha. Si Kagawad Tindalabar po mga tugang, halangkawon ang nakua pong boto sa saro pong survey na padrinuhan po kalsarong NGO. Mayo pong kinikilingan, mayo pong political affiliation, hindi pong nagpa-survey. Ano po? O kaya sigurado na naman partner, sigurado na naman Boss Junel, raot na naman ang aldaw ni Mabulo. Raot na naman ang aldaw ni Permil. Habo na po sa indukan mga taga San Fernando. Ano po? Sa totoo lang, dyan sa San Fernando partner, ang napamarhay lang ang buhay, ang nag-asinsuman lang ang pamilya Mabulo. Hilagon mo ang mansyon ni Permin. Sa Manila, darakulaw ng harong. Sa'yo ka ba nakahilig kaya? Dumal sa Cebu, may barita na may pinaparkilan na apartment. Sa'yo ka ba? Mayor ka, sino naman ang sweldo ka sa mayor? Bayo man tol-tol na trabaho si Michelle Mabulo. Si Aki baga nagpabarablag, bayo man lang din nagdadalan. Bayo ba si Chocolate din na, man si Chocolate, bayo ba? Kaya nag-asinso sa laban lang na dyan sa San Fernando ang pamilya Mabulo. Kaya dahil na po kamo maggalas kung habo sa indo ang tao. Kaya sa maabot pong Mayo, magkakaararama na. Ano po? Sisintensyahan po kamukan mga tao. Ano po? Hindi po ang aldaw na ang boses kal tao madadangog ang boses kal mga taga-Camarines Sur na dahil nagpaparagirirong sa mga bash, sa mga pakaraot, maluwas po sinda sa May 12. Iyan po ang totoo kayan. Dawa papanganaan mo, araal dawon mo, ubuson mo ang mga troll sa sarong tao, sampulong pangaran niya sa social media. Dahil mo po mahali ang pagbakulog kan mga tao kung sisay po ang nagtatabang sa ida. Number one yung partner, instinct yan kan tao. Paano mo magbutuhan si Bong Rodriguez, si Bong Sunog, si Bong Kahon? Dahil mo malyali nahilig kan bagyo, kan baha, mayo man. Si Barita pa sa iya, nadakop kan CIDG, nagtatagong bagas. Ano man tabubutuhan mo yan? Dahil kapangali nakatukaw, bako kapangali opisyal, araw na kayo ng tirada mo. Si Nunoy Andaya po ngali, mga kabalat, si Nunoy Andaya.
Dagi pong Deputy House Speaker, dagi po siyang, ano Deputy, ano to? Dagi pong, House Majority Floor Leader, DBM Secretary, Budget Appropriation, Chairman kan Apro, may makinarya, kompleto ang mayor from 1st District to 5th District, Nel. Ano, Nel? Ang mayor niyan, Daya, kompleto. Ika, Pabong Rodriguez, na mayo ka nga ng kompletong mayor sa 1st District, kung bako ka talagang tungaw. O si Andaya, 1st hanggang 5th District, pano, Nel, din mayor ito. Ay, nakikibakbakan ito, Nel. Ay, baraban boy ito, pero gusto kang tao. Iyo! Gusto ka sa iyong mga supporter very kayo si Andaya. Very tumagang vocal sa iya pong ipinaglalaban. Pero medyo dahil naman nasunuan kan mga taga-Kamsur, dumalgali sa isyong basakulero, medyo painit permi ang payo. Pero kung sa public service, maray ito si Andaya. Pero dinaog pa kan magtugang na Villaperte. Inot na kadaog kay Andaya, Migs Villaperte. Pangduwang nakadaog sa iya, Governor Luigi. Suportado pa ito ni Lini Robredo. Ay, may mga patrutos at pa ito si Lini. Mala, sinausawan ba kasi Andaya? Kompleto pang mga makinarya kayo ito. May kwarta pa ito. May pa to partner? May mga mayor ito, vice mayor kagawad, board member. Hindi magbalatigaw na ni. Kaya sabi ko mga sa Comelec, pag-araw ka ng mga kandidato kibong sunog, inoy-sans candidate na niya. Sayang lang kan tinta, kan baluta. Po baka makakabalat, inibang kayo minsan Comelec, pag-araw po ka ng mga mayo magtrabaho. Ano kaya trabaho mo? Anong negosyo mo? Hay ka talaga kaya ano ba magigilibo mo? Ano ba ang public service mo? Kaya pambira, dapat ideklara na ng nuisance candidate ka Comelec. Nasa linya na po si Congressman Elray. Valentine's, Marinaldo po, Sindor the Boss. Opo, happy Valentine's Day, Tabi Congressman. Mas minarin po na magkaulay-ulay sa mga kansa ng linya, hindi po sa minakanin sa mga daw na naging mainit na issue po, hindi po sa, especially sa Rincon area and sa probinsya po kan Camarines Sur. Congressman, to start with, any reaction po na parang ipinagdadakon sa mo ang issue na dahil po dumalag po sa social media post na nagkakaiba po daming suppression of ina po na press freedom from your end, Tabi Congressman. Go ahead po. Well, Inot sa Gabos, salamat sa oras, no? Diyos Marinaldo. Sa Inot Gabos, talagang mareman hinapot po nito ako dito sa Inot sa Gabos pag express ng opinion maski sisay sa radyo, sa entablado, sa social media, sa Facebook ay isang expression na guaranteed po yan ng konstitusyon, no? Mas ikaw, Frank, ako, Kahobenan, Kurang, pwede magtaram ka yan. Ang sinabi ko po sa social media ay isang pag-usisa, pagduda at pagtanong sa isang survey na sinasabi ko po, ginibo po dyan sa CSPC, na ginibo daan ng December 1 to 7, pero niluwas yung resulta noong February 7, 2 bulan. Ang resulta naman sa rong oras pa lang ko electronic, aram mo na. So, ang sinasabi ko lang, bakit 2 months pig-release? Dahil ko man sinasabing daisin na pwede mag-release. Nung kinuwesyon ko po yan, pig-take down nila, pig-tanggal po yung post. So, dahil man ako nagsabi magtanggal kaya, Mayo po ako nakausap sa CSPC, sa Student Council, na halion yung i-take down yan. Sila po ang nag-take down kaya. So, yung mga sinasabing sinusuppress na ang academic freedom, freedom of expression, press freedom, mayo man sa post ko na nagsasabing ipa-take down iba niyan. So, yung mga nag-ano kayan, nakikisaw sa issue na sala,
ay makikita mo talaga, niloloko po nila yung kabataan. Ang kadaklan, mayoriya ng kabataan, ay nagigirong kasi matatalino man sinda eh. Ang mga iba dyan, araw nyo ng rally dyan sa CSP, si Mahiling naman, kakapirasan na. Respetado ko po na mag-rally sinda, respetado ko mag-rally sinda, padangat ko sinda, payaba ko sinda. Mag-rally sinda, payaba ko sinda, mag-rally po yan. Karapatan po ninda yan eh, maringaring pinag-uulayan yan. Kung gusto natin iproteher po ang kaubenan, ilayunitit natin sila sa droga, tabangan natin sinda, makatapos sa pag-aaral through scholarship, encourage, tabangan sinda sa mga sports, ilayo sinda sa mga, hindi lang sa droga, illegal gambling, at iba pa. So, yan ang pag-proteher. At aram po ninyo yung Frank, tapos nagdadangog po sa Enterong Camarines Sur, nagpuan po ako sa politika 2004, 2025 na ngunyan, 21 years na nakalipas. Maya mo nagsasabing gibo namin yan, ako, pamilya ko, sila Governor Luigi, Congressman Nix. Nadangat namin yan at maringaning pig-uulayan yan, mahiling mo talaga na ang issue ulit, dapat ang kaubenan wag magpagamit, wag magpanipula sa mga tao may sadiring interest. At sagot ngunyan po, inahalat ko po ang simbag ng editor ng Spark, mga miyembro ng Spark, simbagon sana ninda na nagluluwas sinda ng resulta ng survey, isang email electronic survey, December 1 to 7, niluwas February 7. Yan ang simple. Kadua, sabi ninda, nagpa-survey daasinda ng hindi lang governor, pati congressman, hinahalat ko rin po yung resulta. Sobrang 2 months na, nagluwas na yung issue, sagot mo niyan, dahil paninda niluluwas. So yun, kung gusto natin magkaigwan ng demokrasya, freedom of expression, kung sinda may karapatan magtaram, may karapatan ang gabos, kaibaran po ako, nahakutot yung ginibo ninda at sabihin ko man ang yaon sa kuyang isip. Dahil ako bilang ama, public official, responsable akong punahin kung may sarong sa hiling kong sala. Diba po? Kung sa hiling nindang sala ang tinaram ko, respetado ko po sila. Padangat ko sinda, taga Camarines Sur sinda. Dahil ko man sinda tinitira, sabi ko nga ni sa Facebook ko, nakakahirap, nakakaawa ang kahubenan na nagpapagamit. Dahil man ako anggot, maski si Sai. Pasalamat nga niya ako dyan sa mga Spark na yan, na lalo pong tinataram yan. At ako nakikipaglaban sa freedom of expression. So kung sasabihin ninda, sinopress ko yan, arog kan NUGP, National Union of Journalists of the Philippines, arog kan Ateneo, respetado ko gabos, di man ako anggot sa inda. Pero ano po ang ginibo ko na nag-suppress ng freedom of expression, nag-post. Ang nangyari kasi, Frank, nag-post ako sa LADA. Pero kung sinda po ang magtatara magpo-post, pwede, ako day pwede, di ba? So, taano ako pwede? Taano day pwede dahil official ako? Mas dapat nga ni magtara ng official kung may nahihilig na sala. Di ba tama day? Kung may nahihiling kang sarong bagay na sala, nagigibo ng korupsyon, alam naman day mo sabihin. Kung may nahihiling ka na inaapi ang mga tao, kahubenan, dapat itaram mo, di ba? So, ang sinasabi pala ninda, dahil na pwede magtaram si Eli Villapuerte kung ano ang nasa isip ko. So, yan po ang isip-isipon. At ako, hiling mo man yung survey mo niya ng RP Mission Development Foundation na isang reputableng survey firm, sinurvey po nila yan February 5 to 10. Ano ibig sabihin? Yung kasagsagan ng issue ng February 7 na may mga nagbabati ko sa kuya, nagluluwas ng fake news, mga trolls, nag-survey sinda. Maayo man epekto nga ni, dahil ang survey ko sa Pulse Asian ng December, 80% po ako, kalaban ko less 8% or 6%. Nag-survey sinda ng kasagsagan ng issue, di man natinagan ta, 80% ako, ang kalaban ko 10%, so parehas lang. So mahiling mo ang tao, maski harayo pa ang eleksyon, pero ang supermajority po ay nag-decide na kasi
ang mga tao matatalino naman, nagde-decide hindi dahil sa sarong issue na nangyaring ngunyan na aldaw. Nagde-decide sila ano ba ang ginibo ni El Rey kanakaaging simana, bulan, taon. Ano ba ang ginibo ni El Rey magpuon kan 2004 sa ngunyan. Di ba po, kadakol ba siyang nagibo? Kadakol ba siyang mga maray na plano? Kadakol ba siyang marina ng tabangan? At ako, ini masasabi ko, ang record ko bisa public service, malinig, mayo nga. Kahit na anong iraot nila sa kuya, mayo pong day natitinag, day nararaot kasi nahiling man kang tao. At ako nirerespeto po sa interong nasyon, hindi lang sa Kamsur Bicolandia. Presidente po ako ng National Unity Party, second biggest party sa buong Pilipinas. Majority leader po ako ng Commission on Appointments, so hindi lang ako nirerespeto ng mga kasama ko, nirerespeto ako ng liderato ng Congress, nilagay nila ako sa langkaw na pwesto. Naging chairman po ako ng Governors League of the Philippines, buong gobernador ng Pilipinas, ako pinili. So, kumpara naman sa kalaban ko na day man nagkakampanya, di ba po? Ako naglilibot. Ang katotohanan nga, Frank, nung kasagsagan ng issue, napunta nga niya ako ng Iriga. Correct. Sa Tinagba Festival, Congressman. Tapos nagduman pa ako doon sa upland barangays ng Baao, Antipolo, Lourdes, Karanday. Maugma po ang tao, mayo managapot sa kuya, paano nagod sa issue. Niyayakap ako ng tao, nahalikan ako, nakikita naman nyo sa Facebook. Ang hapot ko dun sa kalaban ko, paano mayo man lang tataram na nga nagsusuporta sa iyo, nagyayakap sa kanya, maski nagkakaway, di ba? Pirming nakatukaw sa harong niya, nagpapaluwas ng mga kung ano-anong statement at Facebook. Pero mo nakakapagana ang mga Facebook posts, Frank. Ang nakakapadana, may link kang tao, ang personal mo kung si Sai. May link ka, mahawakan ka, madangog ka. Anong plano mo? Hindi mo pwede, kasi gusto ng tao mahiling ka eh. Kasi pwede ka magpapogi sa social media sa retrato eh. Pero pag nahiling ka, di man palang pogi. Di ba? Di man palang... Di ba po? Pwede mo man i-edit yung mukha mo eh, tapos sa poster at sa social media, pero pag nahiling ka, yun ang tunay na pulso ng bayan, na yung yayakapin ka, dahil naalangan ng tao. Maski opisyal ka ng gobyerno, niyayakap ka, dinudumog ka. Mati ko man yan, nahiling man nito sa Facebook, walang edit dyan. So, ulit, salamat sa Spark, si SPC, naging araw kayo ng issue. Mas maringaning pinag-uusapan niya. Dahil mahiling po ninda ang suporta namin sa CSPC sa Naboring Kunada sa buong Kamsur, hindi po magbabawas yan. Dadagdagan pa namin yan. Kung mag-request sinda ng mga ayuda, projects, mas lalo pa namin tatabangan sinda dahil kami anggot mas kasi Sai. Tapos sa eskulahan, estudyante, lalo kami matabang, kaya nga rin nagpapagibo kami ng mas dakol pang mga colleges, tanganing matabangan ng mga API, mga Villafuerte College po. Nagpapagibo tayo ng 10, igwa ng anom, papagibo pa ng 10, kung pwede nga lambang na banwaan sa enterong probinsya. Yan ang pagpahiling ng pagpadangat sa kaubenan. So, gusto natin ang sa English ba empower ang kabataan, di ba? Sinda ang pag-asa ng bayan. Tabangan sinda, pakusugon. Paano? Tabangan makaadal, tabangan man-encourage sa sports, ilayo sa droga. So, yan po, ulit, sasabihin nila sinususpress ang freedom, baka sinda po ang nagsusuppress sa kuya at sa ibang tao dahil pag sinimbag, anggot sinda. Congressman, bago ko pipasa sa EB sa kasabangang sister station niya itong ng pagkaaga, ang nangyari po kaya pagputok ang isyong ini, kadakol na po nakisawsaw. And most of them, itong mga politiko na bistado po, mga kritiko po mundo na ang pagtubod nga ni kan publiko, daw anong gibuhon ni Congressman El Rey Villafuerte, din po maapresyar. And based sa mga reaksyon, ilugod na nagpaworsen, iyon nagpalala, ilo po mga reaksyon, ganun mga politiko na nakisawsaw sa issue, tabi Congressman, sir. So, sorry po, naputol, pakiulit po. Sabi ko, answer po kaya, Congressman, sa nagpalala talaga din sa sitwasyon, ini pong nagparasawsaw na mga politiko na bistado pong kritiko ang pamilya Villafuerte na dahil po sa mga sawsaw, pagbali-bali nila, lalo lugod nagdalaan sitwasyon, Congressman, sir. Tama po, kasi ganito naman yan eh. Pagkatapos ko ng eleksyon, maayos sindang mataram na maayos, no?
bago nagpumutok ang issue, mais nang masabi dahil nagpe-performang kami. Nagigibo kami ng karahayan. Ang katotohanan nga ni, kadaklankan mga kalaban namin last election, nagbaliktada na baga, mga kapitan, kagawad, may mga mayor nga rin nagdagdag sa muya. Maski nga ni si Mayor Madel Alfilor na Correct. sarong makusog na kalaban, ngunyan na nagkasaro kami sa karahayan. No? So, ang mga kalaban sa politika, normal na yan, kalaban na yan, sindaman na nagtatararam. Ang maray, yung mga talagang loyal, naniniwala, nagtutubot sa samuyang pamilya, lalo nagkusog ang buhat. Kasi kung titignan mo yung survey, dati ng 8%, na-maintain ba yung 80%? May 10% pang undecided na sa linggo, Villa Puerte yan. So ang gusto ko po na sa nangyari, yung mga sa amin, nagte-text sa amin kayo, suporta namin kayo, believe kami sa'yo, huwag kayong magpadala dyan, huwag yun ang simbagon yan, mga paepal yan. Samantalang sa Balyo, akwera duman sa nagkakapirasan ng mga dati nating kritiko, mahiling mo man naman nagko-comment, taga Manila, Quezon City, meron pa nga ning taga Pakistan, mga trolls sa ibang bansa. May taga Sri Lanka, Congressman, nahiling ko to, taga Sri Lanka. Tapos sinasabi ng kalaban ko na nagdadagdag daw ang follower niya. Maski nga ni magdagdag ang follower niya sa Facebook, di man dagdag, dapat ang hanapon kang politiko, dagdag na voter, di ba? Leader. Oo. At follower na tunay. Pero kung lolokohin po ninda na sabihin may follower na sinda sa Sri Lanka, Quezon City, Sorsogon, Caloocan, Cebu, hindi naman po tunay na follower yun. Kung gusto nila, maging politiko sila sa social media, hindi sa taong bayan, di ba po? At kung titignan mo, meron nagpapasurvey dyan, nag-umpisa 88% daw ang kalaban. Ngunyan, maski nga ni dinadaya yung survey dahil pag nagboto ka, napupunta sa kabila, lamang pa rin ako. Kaya nga may nagpapasurvey dyan ng isang stasyon na yun talaga ang mahilig magpaluwas ng fake news, no? Pero kahit anong paluwas nila ng fake news, kung titignan mo yung survey, sagot mo niyan, lamang ako. So, ang punto ko lang, habang lamang ako, din ninda pinupundo yung survey, dahil naghahalat sindang lumamang yung kalaban, bago ninda ipundo. Meron ba naman nagpapasurvey na yung araw? Diba, papasurvey ka, February 5 to 10. Yung ako, nagpasurvey nun na yung Pulse Asia, yung nakita ko, 1 to 5. Merong, di ba ang survey may araw? Hindi naman pwede. Window period pa ng survey. May period ng survey. Itong isang stasyon na nagpapakalat ng fake news, nagpa-survey, pagbukas niya ng survey, lamang agad yung kalaban. Dahil, hindi mo man ang nagboboroto, mga taga-ibang lugar, makikiling mo, may nagsasabi sa kuya, buboto sa kuya, napupunta sa kabila, pero okay lang. Pero maski nga ni dinadaya na pinapilit yung mga araw kaya na survey, lamang pa rin ako. So anong patunay? Yung mga tunay na nagsusuporta sa Villaferte, tunay na tao. Kung titignan mo yung mga nagboboroto, tunay, yung mga taga-Kamsur. Sa Balito, yun nga ni, may taga-Pakistan, Sri Lanka, may taga-Quezon City. So, lamang pa rin kami. So ano yan, walang hindi mapundo yan. So mahiling mo yan, gusto nila kaya yung mga trolls, tuloy-tuloy lang, sa mga nagboboto sa Villaferte, totoo, no? So, sinasabi ko, the truth will always prevail. Ano magsabihin yan? Kahit mangloko ini sa anong paagi yung mga kalaban, lalabas ang katotohanan. At kung yan naglulubas na ang katotohanan, nung sinimbag ko po yung mga nakisawsaw po sa issue, sabi ko, nasa income mo, nung binadil yung newscaster na si Romy Olea. Diba po binadil pa si Romy Olea, isipin mo newscaster, may pamilya, nasa insinda, unsolved murder hanggang ganyan. Nung binadil si Garrosi sa Mike Belen ba yan? Mike Belen. Nung binadil si Mike Belen, nasa insinda, di ba? So, nung may mga tao o politiko na gustong isuppress ang press freedom, nung binadil at nagadan si Olea at si Belen binadil, nasa insinda po. Nasaan ba yung Ateneo na yan? Nasaan yung mga student council na yan na nagpaparata? Nasa insinda po, di ba? Nung binadil po,
yan si Jonathan Clidoro sa San Jose, ining si Arnie Puentevilla, nakikisaw-saw man. Ano man ang kasimbagan niya dyan. 'Di ba? Kadakol na gagadan sa katiusan sa partido, nakikisaw-saw sa issue. So okay man yan, karapatan man ninda yan. Respetado ko man yan. Pero pag sinimbag ko sinda, dahil ang kasibagan ko po totoo, at aram kang taong totoo, dahil sinda mapipikon. So yan lang po, hindi nila pwede po akong patahimikin kung ang pinaglalaban po natin yung tama. Okay. Congressman, ipasa ko po sa WEBFM, lalong-lalo na taaram ko ng kulbag hapot from Rinconada area, yang duman si Benny Dicena. Papa Benny, happy Valentine's Day. Good morning. Good morning, SM Franz. Good morning po. Congressman Elry, good morning po. Happy Valentine's, Marina Alda po sa mga taga Rinconada. Yes, Marina Alda po dyan sa mga nagdadangog sa imo dyan sa EBFM. Opo. So balikan na lang si mga issue na naggikan po digdi sa sumuya sa Banuan na ba or na sa CSPC. Ito issue sa pag-take down kan post sa Facebook page. Takan ini po pag-urulayan mi ni Kakamping Frank, Kakamping Benji, answer na issue. Ang sabi ko, kung ako nagtutubod na talagang lihitimo, malinig, mayong malain na intensyon, ang post na ipinag-post ko sa Facebook page, ano man, i-take down ko, ninlul sa sinasabing pressure po, tabi, Congressman. Question, ano po, nag-pressure ka sa Kisay man para po i-take down na nasabi ng post, tabi, Congressman? Di po. Maayo po sa SP, ang administrator. Malalyang ta medyo Nakikita ng yung ating malam po, magkakagat mo ng technical adjustment. Ano nangyari, Noel? Alat lang kung nagdadangog si Kakamping Frank, medyo nagchichapi ang dating ni Congressman Elry digdi sa Samuya sa DWEB Kamsur. Tama rin itong klaro-klaro. Ano, nag-fade ang signal ni Congressman? okay, sige. Malang nag-fade ang signal ni Congressman Elry Villafuerte. Tama rin itong klaro-klaro. Hello, Congressman? Tabi Benny, go ahead muna Benny, ayusin lang ang signal ni Congressman. Okay. Try to na ulit, Congressman, sir. Opo, sige, tuloy po. Pwede na po. Okay na po. Oo, sige na po. Nag-choppy kaya sa bago po signal. Clear na. Benny, go ahead, tabi ulit, Papa Benny. Benny, yung kasimbagan dun sa hapot mo, salamat tinapot mo yan, categorically 100%. Makikita tayo ng mahal na Diyos, bawal magsinungaling. Mayo po akong kinaulay sa CSPC, maski si Sai, maski alumni, student council, presidente, administrador, teacher, maski si Sai, mayo po akong kinaulay na i-take down yan, post na yan ng Spark. So mayo po akong kinaulay. So yung sinasabi ninda na sinupress ko, sinda man na nag-take down ka yan, baka ang intention po ninda i-take down tapos sisihin po ako. Sila po ang may maraot na intention kung bakit nila tinake down. Kasi simple lang naman po, hinapot ko yung issue, bakit December 1 to 7 ang survey, bigluwas ninda ang result February, yun ang hapot ko. O bigla nilang nung hinapot ko, tinake down ninda. Tapos, pagkatapos ng pirang na garo maraming nakisawsaw, big repost ninda. So, bakit nila tinake down yun ang hapot? So, sa akin, pa-interview mo nyo po ang Spark, kung pwede sana, kayo sa media, kasi sinisisi kami suppression of press freedom, dapat interviewin po ninda ang mga yan. Kasi, garo, matapang po magtararam dahil marami nakisawsaw. Ako nakikiulay sa inda, dahil man ako anggot sa inda. Simple lang nila yung issue. Simple lang naman. Bakit nyo tinake down inot? Bakit kayo paluwas ng survey December 1 to 7, nilabas nyo February 7. Pangatlo, sabi nyo, nagpa-survey kayo sa congressman, pero dahil ninda niluluwas. Mara-interviewin mo sinda, di ba po?
Hello. Oh, Hello? Kakapin Frank, garuday ko na danog ni Congressman Eloy. Okay na? Okay na po, Congressman? Benny. Narinig po nila Go ako. ahead, Benny. Okay, Congressman. Congressman, go ahead. Congressman, actually, if I may quote, ito ay galing sa isang balita na sinasabing pinalabas ng Rappler, na sinulat ni Reynard Balonso. Ang sabi po dito, and I quote, Paul Luna, the Sparks editor-in-chief, confirmed that they were summoned by their administration because of their post. They were pertinently asked to delete their post because they were threatened of possible consequences, particularly legal charges. So kung ito po ang pagbabasehan, lumalabas na ang nagpa-take down ng kanilang post ay ang administrasyon po, Congressman, at hindi po kayo. Klaro po yan, Congressman. Ang hapotonin po nindo yung mga sinasabi ninda, but hindi ko po inapodan yan para ipa-take down. Aram ng administrator, presidente, council yan. Deko ginibo yan. So, dapat, they take down ng mga estudyante, diba? Bakit sila nagpapasinasabing sinosuppress yung freedom nila? Laban. Tapos, nung sasabihin nila, may nagpa-take down na diamond kami o sisihin kami, diba? Dapat ang kahubenan ipaglaban ng academic freedom, press freedom. Wag sila magpadikta mas kisisay. Diba po? So, ako suporta sa inda. Lahat ng kahubenan, wag magpapadikta mas kisisay. Yan ang importante. Lalong-lalo na kung sa tingin nila, hiling nila, nasa tama sila. Baka nahiling po ninda, medyo sa langgibo ninda, kaya tinake down ninda. So, ang apato na lang po nindo sinda, dahil inot, mayo po ako inapodan, maski si sa CSPC, na pa-take down yung post na yan. So, wag nila po akong sisihin dyan. Dahil ako, malinis po ang aking konsyensya, aram kan mahal na Diyos yan, hindi ka pwede magsinungaling dahil pwede kang balikan. So, ang sinasabi ko lang, mayo akong inapodan, maski si Sajan sa CSPC, at maski hapoton mo ang administrator, di ko ginibo yan. So, sala po ang akusasyon nila. Opo. Naitanong ko lang yan, Congressman, dahil yung ipinalabas na official statement ng faculty, na sinasabi nila na we recognize that academic freedom includes neutrality and being apolitical, free from influence, intimidation, and undue power. Kaya lang yun nga, may mga nagpapalabas po ng anggulo na nagkaroon po ng intimidation, may gumamit daw po ng impluensya, may gumamit daw po ng undue power. Kaya ko po naitanong yan sa inyo, Congressman El Rey. Ito nga kung mismo administrator at ng members ng faculty ng CSPC nagsasabi na dahil hindi nagpapa-impluensya, o di sinimbag po nila yung akusasyon ng editor. Sabi ng editor, kasi dapat sinda po ang mag-ataayusan, huwag nila po ako isama. Sabi po ng editor, inimpluensyahan sinda. Pero according to Rappler, mas maray siguro, according to Rappler, bakit hintayin nindo haputo ng editor kung talagang tinaram niya yun, di ba? Na inimpluensyahan ang CSPC na pa-take down. At pangalanan nila kung si Sai. Then pangalawa, sabi naman ng CSPC, dahil hindi nagpapa-impluensya. So, si Sai ang dapat tubodon, di ba po? Kung tutubodon mo sindang duwa, may problema. Pero, ang issue dito, yung Spark, saka yung CSPC, hindi po ako kasama dyan. Ang ginibo ko lang, kinwestiyon ko lang sa Facebook, at mayo po akong poder para impluensyahan ang mga taga-CSPC o ang Spark, di ba po? Mayo akong poder kayan. O po tumatawag sa mga eskwelahan, whether BISCA, CBSUA, sa CSPC, maski nga ni sa mga Villapuerte Colleges, sa puton mo administrator, hindi nga ni tayo nakikialam sa pagpadalagan kan eskwelahan, di ba po? Dahil kami nagtatabang sa eskwelahan. Yun ang tabang namin. Pero yung mga day-to-day na operasyon, mga student council, mga araw kaya, hindi kami nakikiaram dyan. Hindi ko nga ni bistado kung sisa yung mga student council sa Villapuerte Colleges. Hindi ko pa nga ni na-meet. Alam mo yun. So, kung di ko nga ni ginigibo yan sa mismong college na kami nagpaduktok, ano pa kaya yung mga iba, diba? So, dapat, paulayin do yung editor ng Spark.
At siguro aputon rin nyo yung editor ng Spark kung bakit nung nagka-issue, bakit niya ginibong private yung settings ng Facebook niya, di ba po? Yun ang issue ko eh. Kasi sabi ng ibang supporters po namin, yung editor ay nagsusupport sa value na respetado ko man siya. Ulit, linawin po natin, respetado natin kung anong opinion at sinusuportahan, hindi. Pero ang kaduda-duda kasi, nung nagkaroon na ng issue, ginibong private yung Facebook, so big sabihin, may tinatago. So, karapatan man yung gibong private yan, ang sinasabi lang ng iba, paano ginibong private? Yun lang ang issue, di ba? Simpagon, di ba? Opo. At for your information, Congressman, ipinalabas na nila yung resulta ng survey nila for Vice Governor and representatives and even board members. Ano po? Dito sa atin sa probinsya ng Camarines Sur, mukhang kahapon lang nila na i-post sa kanilang FB page ng The Spark. Ano po? Anyway, Congressman... Hindi, balikan ko ulit, no? Bakit nila nilabas kahapon lang dahil hinapot ko na yung issue, di ba? Di ba? So yun ang di ko nga ni Aram kung anong issue yan. Kung anong resulta diyan, resulta nila yan, respetado natin yan. Ang hinahapot ko lang, bakit hindi sinabay dun sa sinasabing resulta ng gobernador, di ba po? Bakit hindi nilabas? So yun ang hapot ko na yan, paisa-isa lang. Di ba dapat pag nagpa-survey ka, dapat iluwas muna. Kung hindi, dahil ko pala hinapot, dahil pa nila iluluwas. So yan lang po ang dapat simbagon nila. Ulit, since nagpaluwas sa Sindakayan, bakit, ang hapot ko nga bakit inabot ng mahigit 2 buwan? Yes, opo. Okay, isa na lang, Congressman. Alam naman ninyo, siyempre, may mga nagbibigay ng kanilang opinion tungkol dito sa isyong ito. At isa po sa nagpalabas ng kanyang opinion ay si dating Madel Alfilor, na sinasabing ang titulo ng kanyang post ay misunderstood. Ano po? Na para po sa kanya, sabi niya doon sa kanyang Facebook account, my piece of scent, Kong El Rey is always misunderstood because he expressed himself not in conformity with the prevailing ideas and practices. He is often misjudged because he wants to straighten things up in the pursuit of equality and justice in his creative sense. His character was molded due to the experience he encountered in politics for decades. We all know how harsh and hard it is to survive in the cynical world of politics. So to me, Congressman El Rey is a good friend, mentor, and leader to his herd. Abay, pagkatapos po nito, kinuyog po, binas ang dating alkalde dahil po sa pinalabas niyang opinion na ito. Anong masasabi niyo dito, Congressman El Rey? And then makikita mo na nga yung mga nagbabash, yung ako nagtaram, mga kalaban lang yung mga supporter namin, respetado, mahal kami. Pero yung mga kalaban at mga trolls, pag ako nag-express ng expression, garo na yayanig sige mga bash, si Madel Nawayo na sa politika, nagtaramsa na, binabash. So ano ibig sabihin kaya? The fact na kami ni Madel nagkasararo sa Karahayan, sa Progreso kan Kamsur Iriga City Rinconada, dapat nga puriin ninda si Madel kasi ang pinakamahigpit na kalaban nga namin last election, ilan election, si Mayor Madel, kalaban nga niya si Migs. The fact na nataisa kami, maayos siya sa politika ngunyan, hindi naman pwede man siyang dayman na magirong. The fact na taram, respetuhin. Yan nga sinasabi ko. Ano sinasabi ng iba? Hindi ka naman namin tinatanong, ba't ka nagsasalita? May karapatan po si Mayor Madel magtaram at huwag nilang imenos, haluy rin yan sa politika. Meron rin mga supporter at loyalist yan. So ano ibig sabihin sa mga nagbabash? Ayaw nila ng pagkakasararo sa Kamsur. Kaya nga tawag ko sa mga taong yan, mga bandido. Kasi kung ang mga dating magkatunggali nagkakasararo sa Karahayan, ibig sabihin, yan ang maray na gibo. Yung mga abo na magkasararo, abo ding tunay na progreso, gusto sa ng iriwal, mga bashi, sindaang dapat sigurong i-question. Kasi ang kalaban natin katiusan hindi naman tong mga post-post na to Kung si Mayor Madel nakikisararo sa labanan ng katiusan at progreso ng Kamsur at Iriga, dapat respetuhin yan. So, okay lang yan. Sanay naman si Madel sa mga yan, ako at ibang tao. Ulit, pag ako nag-express si Mayor Madel at iba, sala, bash, mali. Hindi kami kayang patahimikin. Ako, tubod ako,
ang super majority nakakadami sa Kamsur, nagsusuporta sa amin, di ba? Hanggang nagsusuporta sila sa amin at believe sila sa amin, hindi kami tatahimik magpuna sa mga mali. Kasi ang gusto ng mga kalaban namin, tahimik lang kami dahil mahiling ang kamalian nila. Okay, Congressman, maraming salamat po sa oras mo. Siguro po kung may mensahe ka sa mga taga-Rinconada, please go ahead bago po ibalik ang linya kay Frank Sotero. Go ahead po, Congressman. Palino sa Gabos, payaba natin ng mga taga-Rinconada, Gabos na Kamsur, Dabwa, Iriga, lahat yan. Ang dating nagkakatunggali dyan sa Rinconada, Pamilya Villaferte, Pamilya Alfiler, headed by Madel Alfiler, ngayon po nagkasararoon na kami. So, maugma po ang mga taga-Rinconada na kung igwaman laban sa Rinconada, ay laban sila sa politika, pero personal, nagkakasararoon na po ang Pamilya Villaferte at ang grupo ni Mayor Madel, tangani magkaigwan ng karahayan. At kung titignan mo, kadaklan kan mga loyal supporters si Madel, ay nagiba na sa grupo sa paagikan pagkasaro at karahayan. So, salamat kay Mayor Madel sa kanyang statement. At aram ko man yung mga nagtitirada sa iya, aram man niya, dahil man mga taga-Camarines Sur yan. So, salamat sa pagdagos sa pagtiwala sa mga taga-Rinconada. Wag po kayong magpapadala dyan sa mga issue na yan laban sa pamilya namin. Dahil aram po ninda na kami kada aldaw nagtataba, nagtataon ng scholarship, kada aldaw nagme-medical mission, pag may ganda nagtatabang sa senior citizen, solo parent, kadakol proyekto ako, nung ako gobernador, si Cob Luigi, ngunyan si Congressman Mix, kadakol kami mga programa pa dyan, halatan lang ninda, dadagdagan pa po naman yan. Hindi lang sa Rinconada, sa enterong Kamsur. Basta po ako, sa muyang pamilya, padagos paglibot, pagtaon ng tabang. At ang mga nagbabatikos, salamat din, tabang sa muyang inspirasyon, na lalo pang magsipag, lalo pang magpursige, nalabanan ng mga fake news at panglaraot ninda. So yan, salamat po sa oras. Diyos mabalos. Happy Valentine's sa Gabos. Enjoy po kamo, Gabos, sa Valentine's. Lalong-lalo na po sa mga nagmamahalan dyan. Happy Hearts Day. Salamat po. Okay, thank you. Kakoming Frank, back to you, Tabi. Salamat. Okay, madali lang, try ko lang, Congressman. Yaon ka pa po. Opo. Sige po. Sa BBS lang po, kasi may hapot din po. Para dyan sa 2nd District, 1st District, and the 3rd District. Yaon sila po si Kabenji. Kabenji, good morning. Okay, babalo sa imo, Kaki ko, Frank, Kaki Benny, good morning po sa Rinconada. Congressman El Rey, kanina pa po kami nakikinig at matagal na pong gustong marinig ng mga kababayan natin dito sa 1st, 2nd, 3rd District ang kasagutan mo ngayon, Congressman. Happy Valentine's, ang inyo pong pagbati sa atin po naman mga kababayan po, Kong. Salamat po. Diyos Marinalda po sa mga nagdadangog sa 1st District. Mabuhay po kayo dyan. Lalong-lalo na po dyan sa distrito ko po, sa 2nd District. Salamat po sa pagdagos nindong pagsuporta, pagpadangat sa 1st, 2nd, lalong-lalo na po sa 3rd District rin. Mga taga 1st, 2nd, 3rd District, dahil ka muna titinag sa mga fake news. Marami nagte-text sa kuya, support, pagpadangat. Salamat po. Lalo po nagkukusog ang buot ko na labanan po itong mga fake news, mga nangraraot, at inspirado po tayo lalo po mag-ikot, magsirbi, magtauning mga maray na programa. Okay, salamat po. Unang-una po, Congressman, batiin ka namin ng congrats dahil po sa nakuha mong overwhelming na boto sa katatapos pa lang pong RPMD Boses ng Bayan Survey, Congressman. Unang-unang tanong po, Congressman, ito po ay matagal na. Nakita namin sa social media, muli na naman pong lumabas ngayon sa social media, yun pong tinawag dati ninyong deepfake na di umano'y boses ninyo na may inuutusan ka na gumawa ng isang post na sa di umano'y sa FB na siraan ang mga kalaban mo po sa politika tulad doon na Andaya, pinangalanan pa doon si Lady Robredo, Bongalonta, kung matatandaan nyo po yun. At tinawag nyo pong deepfake yun na Congressman. Kung lumabas na naman yun sa social media kayo, binubuhay ng inyo pong mga kalaban, ano po ang reaction mo dyan, Congressman El Rey? Wala namang problema. Maglabas sila ng deepfake, fake news. Alam mo, nilabas nila yan ng last election. Ano po nangyari last election po? Sa distrito ko po, unang-una, overwhelming ang boto ko. Over 80% nga ni ang boto ko. Masking umabot na yata ng almost 90% na. Siniraan nila si Gob Luigi dahil ako raw yung ama niya. Nanalo naman overwhelmingly. Alam mo naman ang resulta last election.
last election, kung yung kalaban ni Gob Luigi talagang nag-give up na. So, okay lang po. Mas gusto ko nga nang ilabas nila yan eh. Sige na po, yung alam nyo po, pinalabas rin nila yung nakaaging taon yung pick-up line ko sa Nabwa. Akala nila mararaot ako, lahat ng dumanan ko, whether eskwelahan, whether barangay event, sumisigaw sila, pick-up line, pick-up line. So, wala namang maraot sa pick-up line, mayong maraot sa ginigibo ko, kung magibo sila ng deep pick, salang recording, okay na yan. Ilalabas pa nila, ang dami ko raw kaso. Alam nyo po, lahat ng kaso sa akin ng mahigit 20 na kinaso sa akin ng mga kalaban ko, dismiss lahat yan. So, alam naman ng tao yan na inuusisa nila lahat. Sige po, okay lang yan, demokrasya yan. Hindi man tayo naanggot sa mga araw kaya. Ilabas na ninda, gabos. Tuwing eleksyon naman, sanay naman po tayo dyan sa mga ganyan. So, mas maringaning nilalabas niyan para lalo ang tao naanggot sa inda. Okay. Congressman, ito lang, reaction ulit po, Congressman, ha? Sabi ng iyong kalaban, itong ang tawag ngayon, Bungkagon. Ito mga listener natin, advance mag, Bungkagon daw ang pangalan. Sabi po ni Bungkagon, kalaban mo, ngayon sa pagkagobernador, ang sabi niya po, ito daw mga scholar ng probinsya, huwag daw mag-alala. Kapag siya daw ay nakaupo, hindi niya daw ito tatanggalin, kundi dadagdagan pa. Ano pong reaction mo dyan, Congressman? Ayoko na sana mag-react dahil di man talaga bistado yan eh. Ito lang masasabi ko, maski si Sayalo na siya. No. Dapat magpailing siya scholarship ngunyan kasi kung sinasabi niyang may urag siya, si Sayang scholar niya ngunyan, di ba po? Ano sasabihin niya? Privado pa lang siya. Diyan mo pailing, kung privado ka, meron kang connection amigo, di ba? Sabi niya meron siyang Gibo Foundation. Pira pala ng scholar ng Gibo Foundation. Maayo kasi siyang scholar, dalang interest niya, magkuha ng DSWD box na sagot mo niyan. Dahil pa nga na explicar niya kung taano dinivert niya yung DSWD box para sa tao, para sa naga, sa warehouse niya. So yung sasabihin pag siya magana, yun na muna, magana muna siya kasi ang gusto ng tao, ang magana sa eleksyon, yung nagtatabang ngunyan, kadto. Dahil ka man pwede magsabing tawanin do ko ng pwesto para makatabang. Sala yan. Ako po bago naging gobernador, may higit 5,000 empleyado ko na kadaklan kamarinisur sa aking export business. So ibig sabihin, kadakon na po akong natabangan at natatabangan bago po ako naglaog sa politika. At ito lang simbag, kung dahil nga ni siya mapagtatiwalaan sa mismong DSWD box, na tinatago, dapat tinatao, ano pa kaya sa pera ng bayan? So, kami libo-libo po ang mga scholar namin eh. Mag-apply po, mag-walk-in sa Kapitolyo, tinatao, dahil man kami namimili. Aram kan mga kahubenan yan. Igwa nga ni dyan na nag-scholar, nagbabash pa nga ni. Sabi ko, sige na, dagdagan pa yan para lalo pong matabangan at baka maliwanagan. Okay lang yan, arbistado nga namin. Kung sisa yung mga yan. Kasi kung ang scholar namin 30,000 at mayroong mag-bash dyan na nagkakapira 10, okay lang yan. Dahil ang kadaklan kan mga scholar sa mga tao, tatao mag-tanaw ng utang na loob. Dahil kami namimili kung sisa yung tinatabangan. Dahil kami, tubod, na pag kami naman nangangaipuan, tatabangan maninda kami, di ba? So kung 95% ganyan ang pananaw, salamat. Kung may 5% na iba man ng pananaw, respetado po namin yan. Hilingin mo sa Kapuerte, Benji, Frank, Benny. Tapos naman nagduduman, tinatabangan eh. Mayo man nagsasabing nagpipili kami. Yan ang serbisyo publiko, yan ang serbisyo Kapuerte. Pero mahigit 95% ng natatabangan, tatao magtanaw ng utang na loob, di ba po? Hindi naman namin sinasabing 100%. Pero ulit, gabos na nagduduman sa Kapuerte, nag-aagad ng tabang, tinatabangan. Yan ang tunay na serbisyo publiko. Bakong sa iba, nagsasabi pag siya daan nakatukaw, siya daan nagana, yan ang problema. Ngunyan sana, ako ini-encourage ko pag may mga kayo po kamong bayadan po sa BMC at ibang lugar, magdamang kamo sa kalaban ko po. Diyan siya naka-star sa Naga, bako man siya naka-star sa Pili, garo sa San Felipe, garo ang harong kayan, magduman sinda sa harongkan kalaban ko, maghagad sinda ng scholarship, maghagad sinda ng burial, medical assistance, livelihood assistance.
Kasi nag-ahambog siya na meron siyang foundation. Kung may foundation pala, si Sir pala nang natatabangan, di ba po? Yes. So, magduman po sinda, porbaran po ninda, ikumpara, magduman sinda sa kalaban ko, ngunyan na aldaw, at magduman sila sa kapuerte. Maaraman sinda kung si Say talaga ang sincero. Congressman, last question na lang po kasi ginagamit din ng mga kalaban mo ngayon, ninyo, ang yung mga matagal lang sirang kalsada dyan po sa Limbanan. Nung nakarang araw po, pumunta daw yan si Bungkag, dyan sa Limbanan, nagpa-picture ng pagpa-picture doon sa mga matagal lang sirang kalsada dyan sa Limbanan. Congressman, para malaman po ng mga kababayan natin, alam naman natin na hindi yan na basta-basta maayos agad dahil sa fund, sa pondo. Congressman, ano po ang mga plano pa para matigil, malaman po ng mga taga-Limbanan ang kalagayan po ng ibang mga kalsada dyan, Kong? Well, una-una, salamat na punahin nyo yan. Okay yan, punahin nyo yan. Gagawa natin paraan yan. Baka nalingaw ang yung mga kalaban namin sa politika. Kakaagi lang ng 4 na magkasunod na bagyo, no? Sa October, yung Christine Pipito, di ba? So marami talagang na-damage yan. At kinigibo natin ng gabos para ma-repair yan. At ako, bilang congressman, hindi naman po ako sekretary ng DPWH. Kami, nasa poder, tanganing magtapang, mag-follow up sa mga kinauukulan. Kaka-approve lang po ng budget at may problema pa nga dahil may nag-question sa Supreme Court. Yes. So mismo ang gobyerno ngunyan din nakakapaluwas ng mga pondo ngunyan, no? Pero okay lang, sige po. Ito lang po ang gusto kong sabihin. Ang problema ng bayan, hindi lang po Villapuerte ang makaka-result. Meron mayor rin po, kagaya ng mayor ng Ragay, ano man ang ginigibo niya, di ba po? May mga kapitan, gaya sa partido. Isa-isa natin ang mga kasadang gawa na sira dyan, hindi lang ng bagyo, mga naraot ng pirang tikatan. Kami handa po kaming batikusin at punahin. No? Pero dapat, mas lalo rin nila punahin ang mga malalang kalsada dyan sa partido at ibang lugar. Diba? Dapat ang pagpuna, kapos punahin. Correct. Alam mo, ito pa ang problema. Madali lang naman po magsabi ng problema eh. Diba? Ang inatanong ng tao, anong solusyon? So, yan ang dapat. Hindi, ang kalaban namin sa politika, magaling lang magsabi na mga problema, ang hapot, solusyon. Kasi unang-una, itong kalaban namin, madali magpuna, hapot ko sa iya, paano niya mariresolve ang mga problema na araw kayo na pinupuna niya? Diba po? Problema ng baha sa Naga City, basura. Yan ang bakit hindi niya punahin. Dahil kakampi niya yung mayor na mismo si Leni Robredo, binabati ko siya. So normal lang yan, mga yan. Basta kami nakatutok kung anong problema, binibigyan ng solusyon. Then pangalawa, kung meron man problema na 1, 2, maski 10, may mahigit 90 sanggatos ang mga nasolusyonan po namin. Correct. Ilan kalsada ang napaayos namin, ilan kalsada ang napagawa namin, napakongkreto, mga upland postal na pakongkreto, tulay. So what I'm saying, kung ano sinasabi ko, mas marami kaming nabibigyan ng solusyon sa mga problema. Ang mga kalaban, mahilig sana magsabi na problema, may man solusyon. Diba? So okay lang yan. Ang problema ngunyan, ng mga tao, paano makakaaral, nagagad ng scholarship. Kami nagtatabang. Yes. So, yan ang importante. Ang problema ngayon, yung mga naapektuhan ng baha, nagarabaan ng harong sa Karamuan, ng Pipito, Christine. Simbaon ko, nanano baga kami ng mga materyales worth 10, 20,000, nanano kami ng 5,000 sa mga partially damaged. Opo. At kami sa totally damaged. So, yan ang problema ng bagyo, sinulusyon namin. O ngayon, tanungin ko naman sa kalaban ko, nagkakandidato siya bilang kalaban ko sa gobernador, nagduman na ba siya sa Karamuan para magpahiling kan ayuda? Nagduman siya na, nagpa-epal, kaibanan yung si Arnie Pentebella, picture, turukaw, naghali na may man winalat. Sa kaulit, nahamon ko ang kalaban namin sa politika, mag-ikot kayo. Opo. Mag-ikot sila, hindi lang puro social media, di ba? Mga picture na yan, wala yan. Sa mga taga-Libmanan, dako lang sa kuyang pagtubod, padangat ako ng mga taga-Libmanan. Maanggot lang ang mga taga-Libmanan sa iya. Mahiling nila yun. Mahiling po ng nakalaban namin sa eleksyon
sa limanan kung ilang porsyento ang papadangan sa amin. So, salamat sa kapos na nagtatabang. Salamat din sa mga nangraraot dahil nahilig ang tao ang tunay nindang ugali. Okay. Congressman, well said po, Congressman. Ibalik ko na po kay Kakiko. Happy Valentine's Day po. Kakiko, thank you. Yes, Kabenji. Congressman, one last point na lang po talaga. Aram ko pong busy ka. Pero I think need pong magadang kamuning reaksyon. Taka concern ini sa partido area. Sa sarong interview yata and sa sarong social media post, sinabi po ni Arnie Fantabella kan partido area na ang CSPC daan namok na dahil po sa sayang ama sa roda pong ipinasar na lay duman sa Kongreso. Inisiguro bilang kontra duman sa imo pong Facebook post, tabi Congressman. Any reaction po, sir? Well, salamat na sinaram niya yan. Basahin po niya yung post ko. Ang sabi ko, ang sakuyang ama nakatabang sa pag-establish ng CSPC. Paano nakatabang? Yung daga-baga dyan ang nag-ayos asikaso ang sakuyang ama. Hindi ko man sinasabing ang ama ko lang ang nagtabang kayan. Kadakol tao, bako lang si Pintebella ang nag-sponsor niyan. Kasi alam mo sa batas baga, pag nag-file ka, marami nagpa-file, may nagsusponsor, may nagpa-file. Tama da eh. Oh. So sinasabi ko, kung ipig-sponsor niya yan, salamat. Kaso kaibanan ng mga ibang kasama niya. Malinaw po ang sinabi ko, tanungin nila ang mga CSPC, si Sai, ang saro sa mga nakatabang, tanganing ma-establish yan sa daga. Si Sai ang nagtabang, tanganing. Kung mayong daga yan, paano ma-establish po yan? Tama da eh. Kung titingnan mo, kailan ba na-establish yung batas? Di ba po? So, at anong taon nakatabang sa kuyang ama, nung gobernador siya? Nagkaigwaning Villafuerte Hall dyan, dahil man ama ko ang nagpapangalan niya ng eskwelahan. Yung mga simigs nga ninyo niya, nagpapagibo ng dormitory. Ang hapot ko kay Congressman Arnie Fuentebella, hinahambog niya ang ama niya ang nagtabang tanganing ma-establish yan. Ini masasabi ko sa iya, salamat. Pero, ano man ang ginibo niya, si Arnie, ano nagibo niya sa CSPC? Di ba po? Naputan ko. Ano ba ang nagibo niya sa CSPC? Yung ama niya nakatabang. Siya, anong tabang niya? Di ba po? Siya baga ang buhay niya na pwede magtabang. Kaya nga ni pag nagkakandidato ang Pintebella sa Rinconada, nadadaog sinda ng dahil man nailing kan mga taga-Rinconada ang katabangan ng pamilya Pintebella. Ako nagtatabang ako maski nga ni congressman ako ng 2nd District, nagtatabang ako sa partido, pero may ngani ako sa partido. May scholar kami sa partido, taba? Ang tunay na servidor dahil nagpipili, may mag-rani sa kuya, taga Quezon, Camarines Norte, diet. Kahapon lang may nangingin ng tabang sa heart center eh. Kinabangan ko, yan ang tunay na publiko, serbisyo publiko. Si Arnie, pag hindi ka niya leader supporter, pipiliin ka niya. O ang binibigyan lang niya ng mga AX tupad, mga kakampi niya. Pag scholar, kailangan raw magparehistro sa tigaon. So, yan ang dapat taputon sa iya. Respetado ko ang tinataram niya, pero iniin ka sa bagang ko. Ang pag-sponsor kan batas na makrear, bako man papa lang niya ang nagsabi niyan, marami. Ang hapot ko, nung nakrear yan, si Sai ang nagtabang na mapa-establish yan sa school, sa fund, ng school building. Di ba yan ang aram ng mga alumni at teacher ng CSPC yan? Dahil ko sinasabi na kami sana ang nagpatugtok yan. Ang sinasabi ko, nakatabang kami, di ba po? At dahil niya pwede rin sabihin na ama lang niya ang nagtabang kayan, kadakol nag-sponsor kayan sa batasang pambansa, di ba po? So yan ay taram niya. Hindi ibig sabihin siya ang nag-sponsor, siya ang primary author. Di ba po? Bakit? Ako marami po akong batas na napasa ako principal author. Ang nag-sponsor, ibang tao. Tama? At pag nag-sponsor ka ng batas, maraming co-author, principal authors. Tama hindi? So yan po ang kasimbagan ko dyan. Opo. Sige po. Congressman, salamat po baray sa oras. At least nadaog po ang sa mga paliwanag, Deputy sa issue ini. Nakadakol na pong nakipag-ride on dahil digdi kadakol po mga previous issues na tapos na pinagbabaralikan. Ansay mo na lang po sigurong mensahe sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur, tabi Congressman na babalik na gobernador kan probinsya kan Camarines Sur. Go ahead po tabi, sir.
Init sa Gabos, salamat sa oras. Sana naliwanagan po sila sa kasimbagan ko ulit. Suporta po tayo sa freedom of expression, freedom of speech. Mayo akong ginibong maraot para ipa-take down yan. Post na yan. Kung may nagpapa-take down yan, sigurado hindi galing sa aming pamilya, Inot. Ikadua, kami padago sa pagtabang, hindi lang sa Nava, Rinconada, sa buong Camarines Sur. Kami lalabanan namin ng fake news sa pagsimbag. Ngunyan pag nagsimbag po kami, respetuhin rin po sana ang kasimbagan namin. Ang samuyang mga supporter leader naniniwala nagpapadangat yaon, dahil nababawasan, nadagdagdagan pa nga. Salamat sa Indo Gabos, habang buhay kaming may utang na buhat sa Indo. Sa mga nagbabati ko sa Muya, salamat din. Padagos lang nindo yan, respetado namin kamo ang samuyang inspirasyon. Tanganing lalo magsipag, di ba po? Pero sana yung mga nagpapakalat ng fake news, dapat malapit man lang sa panaginip ang mga tinataram nila. Salamat po, Diyos mabalos, mabuhay po kayo. Happy Valentine's. Abalos po, magatuloy si Congressman Alroy Villafuerte sa Toyda Kaibanan para po sa pagsimbag kan mga importante Sige, mga Kaki issues. ko, mabalos sa mga dapat Ay, kansa. Okay na, sige na. Thank you. Kaki ko, ano po, sa EBFM. Oy, si mga naghahalat dyan, nako, uya na! Nadagog dito si Congressman El Rey, ha? Oto na, ha? Sa aga. Abangan naman dito ang fake news ni Kamalang. Nadagog na dito ang simbag ni Congressman El Rey. Abangan naman dito ang fake news ni Kamalang. Ano? Ready na po mga pocket calendar, mga tugang. O yan na po ang primero bola. O yan pong Valentine's Day. Digmaan. Hali po sa Bicol Saro Party List. Basta Bicolano Saro. BS 031045. Come on down. Ay nako, kuday ka mo nagdagong, sayang naman. LRV 107754. Hali po yan sa pocket calendar ng Bagong Agila, ang masunod pong Congressman kan 2nd District. Kong Airway. Second year, Gob Luigi pala. LRV 754. Fuerte sa asikaso, fuerte sa serbisyo, El Rey Villafuerte, ang puso Pangtulo, LV 097334. at kapatid. Fuerte sa asikaso, fuerte sa serbisyo, El Rey Pang-apat mga kapatid, mga kabanat, serbisyo o probadong serbisyo sa gabos na panahon, hali po sa pocket calendar kan mabalik na gobernador kan probinsya. 2nd District Congressman El Rey Villafuerte, LV 163368. Come on down. Ay nako, pag nainid doon na dagog di, sayang naman. puso niya ay walang bahid. LRV 087222. Fuerte sa serbisyo. Otro ko lang po, LRV 087222. Kuwali na po sa inyo po mga pocket calendar. Tariribaw ko po yan o riribayo ko po yan din 2024 Android phone. May kaibigan at laging maasahan. Kabalikat na LV 132396. Come on down. kay El Rey Villafuerte, di tayo pa Hali po sa Bicol Saro Party List. Basta Bicolano Saro. ang puso. Pocket calendar holder BS 013192. Come on down. At Ay nako, kakaswerte ka ng mga manggagana ko niya, partner. May pa-cellphone. El Rey May pa-cellphone ng Timon Kamsur. Ay nako, darahin na po nindo ang sa indo po mga pocket calendar. Fuerte sa BS 013192. Hali po yan sa Bicol Saro Party List. Villafuerte. BS 049854. And LV 071337. Yan po mga tugang ang langgana ko dyan. Congrats po sa mga langgana. Kali pong 2024 Android phone.
Sa pangarap po kabilog na pwersa, Bicol Broadcasting System, BBS 91.9 mga tugang. Kaibalan ta sa newsroom si partner Boss Junil Cuba. Sa technical, Boss Ariel Camarotti. Ang bahid, tunay na barkada at Si Boss Stephen Pabis. Villafuerte. Mga tugang, ako si Benji Rivera. Babalos ka sa inyong pagkatabay. Basta bareta sigurado. Labanan ng fake news. Subok na siya sa mahusay na pamumuno. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Mula sa awit 27:1. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang lakas ng aking buhay. Kanino ako matatakot? BBS FM